Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito po ang kwento. Tubong Bacolod talaga ang pamilya namin. Taga doon kasi yung tatay ko. Ngunit sa Maynila na kami lumaki at nagamalay. At sa Maynila na din ako nakapag-aral. Ngunit habang nag-aaral, ay naging pasaway ako. Puro inom dito, inom doon ang aking natupag. Lalo na nung tumungtong na ng high school tsaka college. Halos hindi ako nagpapapasok at panibarkada kong inaatupag ko nun. Dahil doon hindi ako nakapagtapos. Sinubukan pa ng mga magulang ko na ilipat ako ng eskwelahan. Baka sakaling maisalba ang aking pag-aaral. Ngunit sadyang wala na. Wala na yung interest ko sa pag-aaral. Palibasa, maayos ang trabaho ng aking mga magulang. Kaya parang baliwala lamang sa akin yung pag-aaral. At hindi ko yun binigyan ng halaga. Katwiran ko noon ini-enjoy ko lang naman ang pagiging binata ko. Kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. At maging yung high school ay kamuntik-muntikan akong hindi nakatapos. Buti na lamang at naawa sa akin ang mga teacher. Bilang panganay, ako ang inaasahan ng mga magulang ko na ako ang unang makakapagtapos. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Naunahan pa ako ng mga nakababata akong kapatid na makapagtapos. Sa tindi ng galit ng aking mga magulang, ay pinatigil na ako sa pag-aaral. At pinabalik ako sa aming probinsya. Bagamat sa Maynila kami naninirahan nun, ay meron kaming lupa sa may Bacolod. At bilang parusa ko, doon ako pinabalik ng aking mga magulang. Nung una, ay hindi ko gusto. At labag yun sa kalooban ko dahil malalayo ako sa mga barkada ko. Ngunit wala din ako nagawa. Dahil hindi na ako binibigyan ng mga magulang ko ng panggastos. Sa Bacolod, meron kaming manukan. Alaga talaga yun ng tatay ko. At iyon ang negosyong gusto niyang ipundar kung sakaling hindi na siya makapag-abroad. At sa akin yun, ipinapaasikaso. Ang mga pinsan ko, ang mga nandoon, sila yung pinagkatiwalaan ng aking magulang sa mga manukan. Silang kasalukuyang nag-aasikaso nun. Kahit na sa Maynila kami nakatira, ay malapit ako sa aking mga pinsan. Katunayan, tuwing uuwi kami ng Bacolod, ay sila ang mga kasama ko. Simula nung maliit pa ako, hanggang sa magbinata ako. Kaya, kalaunan, naisip ko din na at least kahit sa Bacolod, wala akong bantay dito. Pwede kong mag-inom araw-araw kasama ng mga pinsan ko. Makalipas ang ilang araw, ay nakauwi na ako ng Bacolod. Bit-bit ang aking mga gamit. Pagkadating ko sa pier, ay sinundo ako kagad ng aking mga pinsan. Kaya habang papunta sa aming bahay,
ay panay biruan, kantsawan, aasaran kami ng mga pinsan ko. Saan? Mukhang binartolina ka ni Tio ah. Biro pa ng mga pinsan ko. Kaya nga eh, mukhang lalo akong magiging pasaway dito. Kayo magiging kasama ko eh. Sagot ko naman. Kaya lalong naghagalpakan sa tawa yung dalawa kong pinsan. Ang bahay namin sa Bacolod ay malayo sa bayan. Medyo dulo yung lugar namin at medyo liblib. Yun din ang ayaw ko. At yun din ang dahilan kaya ayaw namin dito. Kumbaga, malayo sa sibilisasyon. Pero kung sa ganda ng tanawin, ay napakaganda ng aming lugar. Napapaligiran ng mga lunti ang mga dahon at mga naglalakihang mga puno. Malapit pati kami sa paanan ng bundok. Sa bukuran namin doon, nandoon yung manukan. At kagaya ng aking inaasahan, ay sariwang hangin ang babati sa'yo dito sa bawat araw. At syempre, hindi mawawala ang mga tilak ng mga manok na nakapaligid. Yun nga lamang, pagsapit ng gabi, wala ka nang magagawa. Dahil malayo nga ito sa bayan. Kaya TV at radyo lamang ang libangan dito. Ilang taon din bago ako makauwi ng Ilang taon din ang lumipas bago ako nakauwi rito sa amin sa Bacolod. Kaya matapos kong maipasok ang mga gamit ko sa bahay, ay kaagad kong nilibot yung paligid. Ang sarap ng simoy ng hangin. Malayo sa usok ng lungsod at ingay ng mga sasakyan. Binisita ko din yung manukan namin dun. Wala naman talaga akong hilig mag-alaga ng manok. Yun nga lang, pagkakataong yun parang naging interesado ako. Lalo na nung makita kong meron pala kaming mga panabong. Sa lupa namin dun, ay kami-kami lamang ng mga pinsan ko ang magkakasama. Silang dalawa lang kasi ang nagbabantay ng manukan namin. Meron din silang bahay dito, ngunit malayo. Nasa kabila sila. Maya-maya pa, lumabas na si Brian. Siya yung isa kong pinsan at halos kasing idarang ko to. At may bit itong isang baril. Yun ang inaantay ko, sabi ko kay Brian. Dito sa amin, may baril talaga kami dito. Matagal na yung baril na yan dito. At tuwing uuwi kami dito, ay yan ang isa sa pinaka-inaabangan kong gawin. Pinagpapracticean namin yung baril na yan. At dahil dito na ako titira, aaraw-arawin ko ng bitbitin yan. Hinawakan ko yung baril. At tiningnan ko muna kung may bala. Medyo marunong naman na akong humawak ng baril. Dahil naturuan na kami ng safety. Paano gumamit yan? Mas mahirap kasi kung yung may baril ka at hindi ka marunong gumamit. Sabi ng tatay ko, binili niya daw yung baril na yan para protection dito. Dahil nga may manukan kami. Pero sa tingin ko naman, tahimik naman yung lugar na to. Wala nga akong makitang katabing bahay namin. Kaya, iniisip ko na lang na baka para to sa mga gustong magtangkang pumasok sa bakuran namin. Kaya binili yung baril na to. Dahil medyo malawak din ang bakuran namin. Medyo sinipat-sipat ko muna yung baril. Nang masiguro ko lang nakasave ito, ay iniumang ko ito sa may puno na malapit sa bakod. Sinubukan ko pang masinta dito. At sa aking pagkakaalam,
Ito ang tinatawag na shotgun na semi-automatic. Nung maya-maya pa, itinawag na kami ni Kuya Jeff para kumain. Siya yung nakatatandang kapatid ni Brian. At si Kuya Jeff din ang pinakamatanda sa amin dito. Siya ang talagang namamahala ng manukan habang nasa Maynila kami. Pagpasok ko sa bahay, ay may napansin ako. Ito'y parang tuyong kahoy na mahaba. At napansin ko dalawa ito. Ito ang tinatawag nilang buntot pagi. Oh, ano to? Ba't dalawa to? Tanong ko kay Kuya Jeff. Oo. Para tag-iisa kami ni Brian. Mahirap na. Minsan may napapadaan dito eh. Sagot naman ni Kuya Jeff. Sa lugar namin ay may mga taong labas din at mga masasamang loob. Uso din ang nakawan dun, lalo ng mga manok. Kaya siguro ginagamit nila rin yun ang protection. Matapos kumain, sinubukan kong manood ng TV. Ngunit ilang minuto lamang nawalan na ako ng ganang manood. Medyo mahina kasi yung signal at isa pa, nakakatamad yung mga palabas. Kaya nakipagkwentuhan na lamang ako sa mga pinsan ko. Hanggang sa nagkayayaan na kaming uminom. Nagpabili na ako ng inumin. Dahil malayo-layo pa daw ang pinakamalapit na tindahan. 3 gin bilog agad pinabili ko para tigi-isa-isa kami. Kinagabihan sinimulan na namin mag-iinuman. Ang bahay namin dun ay parang balkonahe sa harapan na pwede mong lagyan ng lamesa. Dun kami madalas nagpapahinga. At dahil presko dun, ay dun din namin napiling pumwesto ng inuman. Madalas naman namin itong ginagawa. Tuwing umuwi ako rito, ay sila rin ang madalas kong mga kasama sa inuman. Kaya anong gabing yun, kwentuhan muna kami ng mga kung ano-ano. Hanggang sa napunta yung usapan namin sa mga katatakutan. Bilang laking Maynila, parang biro lang sa akin ang mga katatakutan na yan. Maya-maya pa nagkwento na si Kuya Jeff. Alam mo ba, Noel, kung bakit may baril dito? Sabay tingin neto sa kapatid niya na si Brian. Para sa magnanakaw, di ba? Sagot ko naman. Sabay tagay ko ng alak. Bigla namang sumagot si Brian. Hindi lang yan para dun. Para din yan sa mga... Ngunit bago pa matapos magsalita si Brian, ay nagpigil na ito. Sabay tumingin kay Kuya Jeff. Kaya nagsalita na ako. Baka yung mga aswang-aswang yan. Yan na naman ba? Naniniwala pa ba sa mga ganyan? Sagot ko. Noel, magunos dili ka. Sabi naman ni Kuya Jeff. Natatawa talaga ako ng mga oras na yun. Pero kita ako sa mga mata ni Kuya Jeff yung pagkabahala. Bilang respeto na rin sa kanya, pinigilan ko magtatawa. Nung nasa Maynila pa ako, ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Ang katwiran ko is to see is to believe. Saka kahit taga-Bacolod yung mga magulang ko, hindi ako naniniwala sa mga kinukwento nila. Parang kalokohan lang yun. Inisip ko, baka kung may baril pa yung aswang na yan, dyan pa ako matatakot. Sa isip-sip ko, habang nangingiti. O sige na, tagay na.
Para to sa mga demonyo sa paligid natin. Shot ko na ha. Sabi ko pa. Nagpatuloy ang aming kwentuhan. Sa gitna ng aming inuman ay may naalala ako. Kuya, ano ba yung kinukwento ni Lolo dati? Yung parang kambing ba yun? Nasabi niya nangangain daw ng mga bata. Sabi ko. At dahil medyo may tama na din ako nun, kaya medyo makalit na ako. Kaya inulit-ulit ko yung tanong ko na yun. Kaya sa gitna ng tawanan namin, ay biglang natigilan yung mga pinsan ko. At sabay na tumingin sa akin na parang may nasabi kong hindi maganda. Nung makita ko na nag-iba yung mukha ni Kuya Jeff at ni Brian na parang nagulat ang mga ito, ay bigla naman akong natawa. Hindi ko mapigilan ng mapahalakak ng mga oras na yun. Kuya, nagpapaniwala ba talaga kayo sa mga ganyan? Ano nga ba yung pangalan nun na sinabi ni Lolo? Albisig. Ngunit bago ko pa maituloy yun, itinakpan na ni Brian ang aking bibig. Wag mong babanggitin yan, San. Pakiusap. Sabi pa ni Brian. Kaagad-agad ay may kinuha si Kuya Jeff sa itaas ng pinto ng bahay. Doon ito nakaipit. Isang parang latigo na parang may batik-batik. Kuya, ano yan? Ano yung kinuha mo? Tanong ko na punong-puno ng pagtataka. Mahirap na. Iba na yung handa tayo. Sagot pa ni Kuya Jeff. Bundod pagi yan, insan. Proteksyon namin yan dito. Bukod sa baril. Sagot naman ni Brian. Kaya lalo akong nagtatatawa. Pangiti-ngiti ako nun Napapailing na lamang sa dalawa kong pinsan. Sa isip-isip ko, ba talaga mga taga-probinsya? Masyado nagpapaniwala sa mga imahinasyon. Nang maya-maya pa, ay biglang nagkaroon ng parang ingay ng mga manok sa likuran namin. Biglang nagputakan ang ibang mga manok. Kaya naman, nagputakan na din ang iba pang mga kasamang manok nito sa likuran namin. Kaya naalerto agad si Kuya Jeff at Brian. Hayaan nyo na lang yun. Wala yun. Sabi ko naman. Ngunit nagpatuloy pa din sa pag-ingay ang mga manok. Bilang sanay na sa ganong sitwasyon, ay agad tinakbo ng magkapatid ang likurang bahagi ng aming bakuran kung saan naroroon ang mga manukan. At daladala ni Kuya Jeff yung isang buntot pagi. At yung isa naman ay iniwan sa akin. Kung kaya't ako ang naiwan dun sa harapan ng bahay. Makalipas ng halos 10 minuto, ay wala pa din yung mga pinsan ko. Kaya dala ng pagkainip, ay muli akong tumagay. At tiningnan ko na rin yung buntot pagi na iniwan nila. Nang ilang sandali pa, ay parang biglang humangin. Hindi naman ganun kalakas yung hangin. Kaya nga lang kanina pa kami nagiinom doon, ngunit hindi humahangin ng ganun. Kaya medyo natuwa ako dahil presko ang dulot ng hangin na yun. Ilang sandali pa, ay biglang parang may dumaan dun banda sa may mangga. Ngunit napakabilis nun. Parang sunod-sunod yung kanyang galaw. Galaw na parang lumilipat sa mga puno. Ngunit binaliwala ko lamang yun.
at muli kong hinawakan yung buntot pagi. Nang bigla na naman may parang dumaan. Sigurado ako may dumaan, ngunit napakabilis. Hindi ko naman masabing aso dahil sa taas ng puno ito dumaan. Kaya naisip ko baka pusa o kaya paniki. Ngunit sa bilis nun ay malabong pusa yun o kaya paniki. At isa pa, ang agwat ng punong mangga sa kabilang puno ay medyo malayo. Hindi yun kaya ng pusa sa isang talon lang. Pilit kong sinundan ng tingin yung tinalunan ng kung anumang hayop na yun. Ngunit bago yun ay kinuha ko muna ang tagayan at nagtagay ng gin. Tanga ko nang iinumin yung gin nang bigla akong napatingin sa taas ng punong mangga. Madilim ang bahagi na yun. Ngunit may kung anong puwersa na parang napapatingin ako sa parteng iyon ng mangga. Hanggang sa napatitig na ako sa madilim na parte na yun. Parang may gumagalaw sa sanga. Kaya nagtangka pa akong tingnan ito ng maigi. Parang may gumagalaw talaga. Dahil iyon lang ang bahagi ng punong mangga ang gumagalaw. Nang parang may naaninagan akong nakatingin din sa akin. Nang biglang may tumapik sa aking likuran. Uy! Anong binubusuhan mo dyan? Baka magkakuliti ka nyan. Biro sa akin ni Kuya Jeff. At nagtawa na naman yung dalawa kong pinsan. Tagal nyo eh. Kala ko kung ano na naman eh. Kala ko ako na uubos na itong gin eh. Sagot ko naman. May kumaluskos kasi sa likod eh. Baka may madali na namang manok. Sagot naman ni Kuya Jeff. Kagaya ng kanilang mga nakakaugalian, naglagay ng mga pangontra sila Kuya Jeff at Brian sa manukan. Samantalang ako tatawa-tawa lang ako sa pinagagagawa nila. Nung gabi ding yun, ay una na akong nakatulog sa mga pinsan ko. Dala marahil sa dami kong nainom. At syempre, galing din ako sa biyahe. Kaya tanghali na akong nang magising kinabukasan. At katulad ng inaasahan, ay masakit ang aking ulo dala ng alak na nainom kagabi. Pagkagising ko, ay naabutan kong ginagawa nila Kuya Jeff yung kulungan ng manok. Mukhang nasira ito. Lumapit ako dito habang pinagmamasan ng kanilang ginagawa. Ang katabi ng kulungan na yun ay kulungan din ng mga manok na may plywood. Ngunit kapansin-pansin ang napakalaking kalmot dun. Ang laking pusa nito. Ang laki ng kalmot eh. Sabi ko kina Kuya Jeff na dinaan ko pa sa biro. Kagabi lang yan. Walang ganyan dati. Nung may kumaluskos kagabi, saka nagkaroon yan. Sabi pa ni Brian. Kaya muli akong napatingin dun sa kalmot sa mga dingding sa kulungan ng mga manok. Namangha ako sa laki ng kalmot dito. At mahahaba ito. Ngunit pinagwalang bahala ako lamang ito. Alam ko namang sila Kuya Jeff na ang bahala dyan. At isa pa, kung ano man yan may baril naman kami dyan. Matapos ang tanghalian, ay umalis si Kuya Jeff at si Brian. At umuwi muna sa kanila saglit at may kinuha dun. At ako lang ang naiwan sa bahay. Alam ko naman ang gagawin. Nasabihan na ako kung anong oras ang pakain ng mga manok at kung gaano kadami.
At kung anong oras din papahapunin yung mga manok. Saka, bago pa maggabi, babalik naman na si kila Kuya Jeff. Kaya ayos lang. Pagdating ng mga 3:00 pasado ng hapon, ay pinakain ko na yung mga manok. At inayos ko na din ang paghahapunan nila. Nang maayos ko ang lahat-lahat na yun, ay nilibot ko pa yung manukan para masigurong ayos ang mga manok namin. Nang makita akong ayos na naglabas na ako ng alak para uminom. Para kahit ako lang mag-isa, hindi ako maiinip dito. Muli kong nilatag yung isang bote ng gin para sa akin. Tamang-tama to. Habang nag-aantay kina Kuya Jeff at kay Brian. At sinamahan ko pa to ng kalamansi para pamatay lasa. Maggagabi na. Ngunit wala pa din sila Kuya Jeff. Pero hinayaan ko lang. Naasikaso ko naman na yung mga manok At doon ako nakapwesto sa harapan ng bahay namin. Sa may parang balkonahe ulit. Doon ako umiinom mag-isa. Habang nagpapatugtog mula sa aking cellphone, uso pa nung mga panahon na yun, yung cellphone na, yung Nokia, yung may MP3 player. Yung mga sandaling yun, halos nakakalahati ko na yung gin. At wala pa din sila Kuya Jeff. Madilim na ang paligid nun. Gabi na. Maya-maya ay nag-text si Kuya Jeff sa akin. At matatagalan pa daw sa pag-uwi. Pero pabalik na daw sila. Kaya nag-reply lang ako na ayos lang ako. Makalipas ang ilang minuto, ay nag-ingay ang mga manok sa likuran. Kaya pinuntahan ko ito. Habang papunta bit ko pa yung tagayan ng gin. Habang papunta sa likuran ng bahay. Pagdating ko dun napakadilim na. Nagbukas ako ng karagdagang ilaw para makita kung may tao ba o wala. Nilagok ko muna yung alak. Saka ko nilibot yung manukan. Ngunit wala naman akong makitang kakaiba. Wala din akong nakitang nagtangkang pumasok o kung ano pa man. Kaya baka nakakita lang ng ibang hayop kaya nagputakan yung mga manok. Matapos yun bumalik na ako sa harapan ng bahay. Makalipas ang halos 10 minuto, ay muling nag-ingay ang mga manok. Sa pagkakataong ito, ay mas maingay ang mga to kumpara kanina. Dahil ako lamang mag-isa noon sa bahay, ay minabuti kong pumasok muna ng bahay at kinuha ko yung baril. Nasa tokador lamang ito nakalagay. At sa mga ganitong pagkakataon talaga to ginagamit. Kaya kinuha ko muna ito at sinabit ang sling sa aking balikat. Dagdag proteksyon din ito. Ngunit wala naman akong balak iputok to. Panakot lang ba? At muli kong pinuntahan ang likuran ng bahay sa may manukan. Dala ko na yung baril at kargado pa ako ng alak. At muli kong inikot ang manukan. Kagaya kanina, ay wala akong nakita. Ngunit nadaanan kong muli yung bahagi na may malaking kalmot. Tumigil ako doon ng saglit at nagtingin-tingin sa paligid. Nagmanman ako saglit at nakiramdam. Nang bigla na namang humangin ng kagaya kagabi. Hindi ito ganun kalakas. Ngunit nakapagtataka dahil
sa maghapon kanina ay hindi humahangin ng ganito. Kaya nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako malapit sa bakod. Pagdating dito, sa hindi ko maipaliwanag, ay pakiramdam ko ay parang may nakatingin sa akin. Parang may nagmamanman sa akin. Kaya nagpalingalinga ako. Tumingin ako sa aking likuran. Pagtingin ko, ay wala naman ako nakikitang ibang tao. Wala pa din sila, Kuya Jeff. Kaya nagpatuloy pa ako sa aking paglalakad. Nang biglang may bumagsak malapit sa bakod. Mga 5 dipa ang layo nito mula sa akin. Nung una ay akala ko ay parang sanga lang. Nang tiningnan ko to, parang gumalaw ito. Hindi ko maipaliwanag ang itsura nito. Parang pinaghalo-halong aso, kambing o daga. Kakaiba ang itsura nito. Ngunit ang nagpagimbal sa akin ay ang mapupula at nanlilisik nitong mga mata. Nagtataglay din ito ng mahahabang pangil. Hindi pangkaraniwan ang haba ng pangil nito. Nakatingin lamang ito sa akin. At dun ako dabalot ng takot. Mabilis kong hinawakan yung baril. Ngunit sa labis na pagkataranta hindi ko malaman ang gagawin ko. Napasigaw na lamang ako ng mga oras na yun habang pinaglalabanan ng takot. Hindi ko mawari kung nakatuwad ba ang nilalang nito. Ngunit nananatiling nakatuon ang mga nanlilisik na mga mata nito sa akin. Bigla na lamang akong napabalikwas. Nang sa hindi ko namamalayan, ay nakalabit ko ang gatilyo ng baril. Pansamantalang nawala ang nilalang na yun sa aking harapan. At dali-dali akong nagtatakbo papasok ng bahay. Ngunit malayo-layo pa yung bahay namin mula sa kinatatayuan ko. Nang makarating ako sa may bahay ay nakita akong nakakandado yung pinto nito. Hindi ko malaman kung aksidente ko ba itong nakandado. Kaya agad kong dinukot ang aking cellphone at tinawagan si Kuya Jeff. Nagre-ring na yung phone ni Kuya Jeff ngunit parang walang sumasagot. Ilang saglit pa ay sinagot na ni Kuya Jeff yung tawag. Nang maramdaman ko na naman na parang may nakasunod sa aking likuran. Pagkatalikod ko, ay nasa likuran ko na ang tila nakatuwad na nilalang na ito na nagtataglay ng mahabang pangil at mahahabang kuko. Napasigaw ako ng todo. Ngayon pa lamang ako nakaramdam ng ganitong takot sa tanang buhay ko. At muli ay nakalabit ko ang gatilyo ng baril. At sa muli ay umalingaw-ngaw ang putok ng shotgun. Habang ako ay napahiga na sa lupa sa sobrang nerbiyos. Pakiramdam ko ay katapasan ko na ng mga sandaling yun. Muli ay nakita ko ang nilalang na yun na hindi ko maintindihan ang itsura. Parang lumabas pa ang dila nito na napakahaba. Talaga namang nakapangingilabot ang kaanyuan nito. Sa sandaling yun ay napadasal na ako ng 2 oras. Napatawag ako sa Diyos para sa kaligtasan. Nang biglang may nagsigawan mula sa malayo. Nagmumura ang mga ito at iba pang salita sa wikang Ilonggo. Dahil dun ay biglang tumalon palayo ang nilalang na yun. Tumalon palabas ng bakod sa napakabilis na kilos. Nananatili akong nakahandusay sa lupa ng mga oras na yun habang nanginginig ang buo kong katawan sa sobrang takot.
Hindi ko na namamalayan na umiiyak na ako sa sobrang takot. Dahil pati sipon ko ng mga oras na yun ay tumutulo sa labis-labis na takot. Para akong natutulala sa takot. Ganun pala pag naramdaman mo yung ganung katinding takot. Hindi mo na namamalayan ang ginagawa mo. Itinayo ako ng mga pinsan ko at kinuha ang baril na nakasukbit sa aking katawan. At dala rin nito ang buntot pagi. Maya-maya pa ay biglang nagtawa na ng mga pinsan ko. Lalo na si Kuya Jeff. Dahil hindi ko na namalayan dahil sa labas na takot ay naihina ako sa aking salawal. Hindi ko na namalayan noong mga oras na yun na basang-basa na pala ang aking pantalon sa labis-labis na pag-ihi. Nawala ang tama ng alak sa akin noong mga oras na yun. At nanatiling aktibo pa rin ang aking utak. Muling inihanda ng mga pinsan ko ang mga pangontra laban sa aswang at sa nilalang na yun. Kasabay nun ay ang patuloy na pang-aasar sa akin ng mga pinsan ko dahil sa aking pag-ihis sa lawal. Tawa ng tawa yung dalawa kong pinsan sa nasapitan ko. Pero baliwala lang yun sa akin dahil lang importante ay ligtas ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ayaw mong maniwala sa amin eh. Yan tuloy nakita mo. Pang-aasar pa sa akin ni Kuya Jeff. Ano ba yung nakita mo? Tanong naman sa akin ni Brian. Hindi ko maintindihan eh. Mukhang aso. Mukhang kambing. Kakaiba yung itsura eh. Pero yung mata niya, nakakatakot. Pati yung mahabang pangil. Tapos yung kuko niya, hindi pang karaniwan ng haba. Tapos parang nakatuwad na hindi ko maintindihan. Paglalarawan ko sa aking pinsan na, sa muli kong pag-alala sa nilalang na yun, ay muling nagpatayo ng aking mga balahibo. Yan yung kinuwento ni Lolo. Yun yung hindi mo maalala na pangalan. Pero wag mo nang babanggitin ang pangalan na yan. Dahil iba yan sila dito. Sabi pa ni Kuya Jeff. Dun ko pa lamang napagtanto na ang aking nakita ay isang sigbin. Matapos yun ay tiningnan ng mga pinsan ko ang mga alaga naming mga manok at naglagay pa ng mga karagdagang pangontra. Nang makitang maayos naman ang lahat ay bumalik na kami sa loob ng bahay. At sa loob na lang ng bahay namin itinuloy ang pag-inom. Pero sina Kuya Jeff na lang umubos nun dahil hindi na umiepekto ang alak sa akin dahil sa sobrang takot. Lumipas ang gabi ko na hindi ako makatulog dahil sa sobrang pagkabalisa dahil sa aking nakita. Ngunit wala naman ng kakaiba pang nangyari. Kinabukasan ay maayos naman na at muli naming binalikan kung saan ko nakita ang nilalang na yun. Naglagay pa kami ng dagdag na pangontra pa. Nang muling dumating ang takip silim ay hindi ko maiwasan ang nervyusin. Hindi ko alam pero may kakaibang takot na akong nararamdaman tuwing sasapit ang takip silim. Kaya maaga pa lang ay pinahawak na sa akin yung buntot pagi bilang proteksyon ko. Hawak-hawak ko yun habang lumalalim na yung gabi. At nananatili pa din kami nakamanman sa paligid. Sa pagkakataong ito ay ang mga pinsan ko na lang ang nagiinom. At ako ay nakatuon ang aking atensyon sa pagbabantay sa paligid. Ramdam ko pa din ang tensyon at takot. Balot pa din ako ng nervyos. Hanggang sa sinubukan kong tumagay na din para pampakalma.
Yung dalawa kong pinsan ay nagbabantay din pero hindi kagaya ko. Mas kalmado sila kumpara sa akin. Lumipas ang gabi na walang masamang nangyari o walang kakaibang nangyari. Masyado lang siguro akong nabalot ng takot gawa nung nangyari nung nakaraang gabi. Hanggang sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat. Sumunod na gabi, ay kagaya pa din ng mga nakaraan. Sa pagkakataong ito, ay mas kalmado na ako. Mas sanay na ako. At pinapakinggan ko na ang mga sinasabi nila Kuya Jeff tungkol sa mga pangontra at mga kung ano-ano pa. Kagaya ng mga nakaraan, ay nag-iinom ulit kaming tatlo. Gin bilog ulit. Yun kasi yung mura eh. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi din ako nagpapakalasing. Umiinom lang ako dahil pampakalma at pampatulog. Nang makaramdam na naman ako ng paghangin. Ganito yung hangin na naramdaman ko nung magpakita ang nilalang na yun. Kaya naalerto na sila Kuya Jeff at si Brian. Kanya-kanya na sila ng bitbit ng gamit. Kinuha na ni Kuya Jeff yung baril. At tig-isa kami ni Brian ng buntot pagi. Ilang sandali pa ay nag-iingayan na naman ang mga manok namin sa likod. Nagpuputakan ng mga to. Kaya kaagad namin tinungo yung manukan. Sa mga sandaling yun ay binabalot na naman ako ng nerbiyos. Patuloy pa din ang pagpuputak ng mga manok. Sumigaw na si Kuya Jeff. Nagmura ito sa wikang Ilonggo. At sininyasan kami na maghiwalay kami. Siya sa kabila at kami ni Brian sa kabila naman. At ganun nga ang ginawa namin. Dahan-dahan naming binaybay ang kabilang banda ng manukan. Yung kaninang pag-iingay ng mga manok ay bigla namang tumahimik. Biglang nagtigilan sa pagputak ang mga to. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril. At kasabay nun ay pagsigaw ni Kuya Jeff. Kaya dali-dali namin tinakbo ang kinaroroonan ni Kuya Jeff. Pagkakita namin ay nakahiga na ito sa lupa. At wala na sa mga kamay niya ang baril. Sumisigaw pa din siya. Kaya nagsisigaw na din si Brian. At sa hindi kalayuan, ay nakatayo sa aming bakod ang nilalang na yun. Yung mukhang kambing na parang aso na hindi ko maipaliwanag. Yan yung tinatawag nilang sigbin. Pulang-pulang mga mata at nannilisik ang mga to. At bahagya itong napatras sa pagdating namin. Ngunit tila hindi ito nakikita ni Brian. Dahil nagsisisigaw at hinahampas ni Brian yung direksyon na taliwas sa kinaroroonan ng nilalang na yun. Maging si Kuya Jeff ay hindi na din nakikita kung nasaan yung nilalang. Kaya nung nagtangka itong tumayo, sinabihan ko si Kuya Jeff na nasa bakod pa yung nilalang. Agad kong kinuha yung baril at akma kong iumang sa nilalang na yun. At dun pa lamang napansin nila Kuya Jeff ang paggalaw ng bakod. Akmang susugod muli sa amin ng sigbin. Kaya ikinasa kong muli yung baril. Ngunit bago ko pa iputok, sumigaw muna si Kuya Jeff na ilagay ko muna sa lupa yung unahan ng baril. At dun ko muling naalala ang sinabi sa akin nila Kuya Jeff. Nagagana lamang ang baril sa kanila kapag nilagyan ng lupa o putik yung unahan nito. At yun nga ang aking ginawa. Patalon na ang sigbin sa aming direksyon. Si Brian ay patuloy pa din sa pagsigaw, subalit
Hindi niya nakikita kung saan magmumula ang sigbin. Bago pa makatalon, ay kinalabit ko na ang gatilyo ng baril at kumawala ang isang umaalingaw-ngaw na putok. Pagkaputok ay tila nakita nila Kuya Jeff kung saan ang sigbin. Sabay silang magkapatid sa paghabol. Gamit ang buntot pagi, kaagad namang tumalo ng nilalang na yun. Napakabilis ng kilos nito. Sa isang iglap lamang ay nakatalo nito sa puno palayo sa amin. Wala namang nasaktan sa amin nung gabing yun. Ngunit nung bahagya akong itinusok ang uluhan ng baril sa lupa, ay tila nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Pakiramdam ko ay kaya naming talunin ang nilalang na yun. At yun ang nagbigay ng lakas loob sa akin upang kalabitin ang gatilyo ng baril. Simula nun, ay nagbago ang pananaw ko sa mga bagay na yun. Iba yung respeto na rin ang ibinigay ko sa mga nilalang na hindi nakikita. Nung minsang bumalik ako sa Maynila, ay nakipagkita ako sa mga kabarkada ko nang may matanong ang mga to sa akin tungkol sa mga aswang. Ay nasabi ko na lamang na huwag nating gawing katatawanan ang ganyang mga bagay. Maaari dito sa Maynila ay wala, pero pag nasa teritoryo kanila, dun mo masusubok ang iyong paniniwala at pananampalataya. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating tagapakinig, mga subscribers po, mga silent listeners, maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Lawrence Kamaklang. Happy birthday po. Advance happy birthday po sa April 27 at happy birthday din po kay Ma'am Rowena Crisologo. Happy 50th birthday po. More birthdays to come po. More blessings and good health po sa inyo, ma'am. Happy birthday po ulit kay Ma'am Lawrence at po kay Ma'am Rowena. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Al Rumbines. Shoutout sa inyo, Boss, sa Antique. Ganun din po kay PO3 Romeo Pedrosa. Diyan po sa Antique. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Adrian Ramos. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Michael T. Moray TV. Shoutout po sa inyo, boss. May time po kayo, bisita po sa vlog niya, Michael T. Moray TV. Shoutout din po kay Boss Barok the Great. Diyan po sa Capiz. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Tenshin Shaiya TV. Shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita rin po kayo sa channel niya. Kung narrator, magaling po. Tenshin Shaiya TV. Shoutout din po kay Boss Kapuso Biyahero TV. May time po kayo, bisitan po kayo sa vlog niya, Kapuso Biyahero TV. Shoutout din po kay Boss Jennifer Eriman. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Rema Tagalog, dyan po sa Cebu. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Tika. Boss, happy birthday ulit. Belated happy birthday. More blessings to come. More birthdays to come. And good health po. Happy birthday po ulit, Boss Tika. Shoutout din po kay Boss Mary Tales. Isa po sa magaling namin female narrator. May time po bisita niyo po sa channel niya. Mary Tales po. Shoutout din po kay Boss Dimple Sumi. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Vinci Maya, boss. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay ang manunulat. Shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Jesse Francisco. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Reynaldo Silong. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Louie J. Soriano. Boss, shoutout po. Shoutout po kay Boss Red Rosal. Shoutout po. May time po kayo, bisita na po sa vlog niya. Red Rosal, alagad ni Red Rosal. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Gina Terrazona. Shoutout po
Kay Boss Choji D, shoutout po sa inyo ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg. Shoutout po. Shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout po sa inyo boss. Shoutout din po kay Ma'am Sarah Brightman. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Choco Fudge. Shoutout po. Shoutout din po kay Jay Darang. Shoutout po sa inyo boss. Kay Boss Edward Balilin. Shoutout po sa inyo boss. Shoutout din po kay Boss Jamir Ferolino. Shoutout po sa inyo boss. Kay Boss Dark Dream Valley. Shoutout po sa inyo. Bisita rin po sa channel po ni Boss Dark Dream Valley. May time po kayo. Shoutout din po kay Ma'am Sarah King. Shoutout po. Kay Ma'am Riz Flor na Pizza. Shoutout po sa inyo ma'am. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Sir Bobby Gonzales. Shoutout po. Kay Boss Ricky Gonzales. Shoutout po. Kay Boss Leo Alcantara. Boss, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Jopay Bertulfo. Shoutout po. Kay Ma'am Angie Llorente. Shoutout po sa inyo ma'am. Shoutout din po kay Boss Sai 1986 Vlog. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Joy Iglia, dyan po sa Japan. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Rose Olalia, shoutout po. Kay Boss James Channel, shoutout po sa inyo boss. Kay Ma'am Amelia Letunua, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Diggy and George, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Remy's Kapampangan Recipe, shoutout po sa inyo. May time po kayo, bisita rin po sa channel po ni Boss Remy. Magandang channel po, marami po kayo matututunan lutuin. Shoutout din po kay Tata Estong, Nestor Bauyon, shoutout po sa inyo dyan sa London. Shoutout din po kay Boss Best Mads, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po sa inyo dyan. Kay Ma'am Mary Asilan, shoutout po. Kay Ma'am G2 daw, shoutout po. Kay Boss Raymond Glover Boss, shoutout po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, shoutout po ma'am. Regards po sa inyo, sa family, tsaka sa husband niyo po. Shoutout din po kay Boss Owen and Sarah Official. Shoutout po sa inyo boss. May time po kayo, bisita rin po sa channel po. Owen and Sarah Official. Shoutout din po kay Boss Dark Files PH. Isa po sa magaling naming narrator. Bisita na po sa channel yan, Dark Files PH po. Shoutout din po kay Boss Jack Sparrow Vlogs. Bisita po kayo sa vlogs po ni Boss Jack Sparrow, Kapirata. Laugh trip po sa channel po ni Boss Jax. Shoutout din po kay Boss Dread Mabanag, Boss Dreg Monsalun, shoutout po sa inyo boss. Kay Ma'am Carmelita Mabanag, shoutout po ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Lira Stan, shoutout po. Kay Boss Iron Chris Ranke, shoutout po sa iyo boss. Kay Ma'am Tita Sareno, shoutout po. Kay Boss Freya's channel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Maria Lizelle Baro, shoutout po sa inyo ma'am. Ma'am Eriza Miguel, ma'am, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo ma'am. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Cram Ice Cream, shoutout po sa inyo boss. Kay Boss Jovan Pasig, dyan po sa Pasig, shoutout po sa inyo boss. Kay Boss Kitchen Project, shoutout po. Shoutout din po kay Clouds Jap Travel, shoutout po sa iyo boss. May time po kayo, bisita na po sa travel vlogs po ni Boss Jap. Shoutout din po Boss All About Lou, shoutout po sa inyo ma'am. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss All About Lou. Yung buhay po nila sa Japan po. Shoutout din po kay Boss Russell Ferreras, shoutout po kay Ma'am Elena Jimenez, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss John Reynolds Zacate, shoutout po sa inyo boss. Shoutout din po kay Boss Anonymous Recounter, isa po sa magaling naming narrator. May time po kayo, bisita na po sa channel niya, Anonymous Recounter. Shoutout din po kay Boss Yang's Life. Boss Yang, shoutout po. Saka bisita rin po sa channel po ni Boss Yang. Yung buhay po nila, daily life po nila, daily vlogs po nila sa Japan din po. Shoutout din po kay Filipina Jazzy. Shoutout po sa inyo boss. May time po kayo, bisita rin po sa channel po ni Boss Filipina Jazzy. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Mahilig po kayo sa mga kalapate, love po, bisita po sa channel Kamandag Pigeon TV. At shoutout din po kay Boss John Aporo. Sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.